At eto na pala yung na-build natin axolotl na house. Tignan nyo, meron siyang magandang bahay sa loob. At hindi lang yun, meron pa siyang swimming pool. Uy mga taropa, nagbabalik ulit tayo dito sa panibagong build battle natin. At syempre, kasama natin si Isabel. Hello! Hello, Tayoba! Magbe-build battle kami. Nagustuhan niya daw mag-build battle ulit. At ang gagawin natin na build battle ngayon, ay isa na namang hayop. Ooh! Meron ka bang hula, Isabel? Wala! Sasabihin ko na nga, bali ang i-build battle natin ngayon, isang malaking axolotl. Alam mo ba kung ano yung axolotl, Isabel? Hindi, ano ba yung axolotl? Kulay pink yun na butiki, na pantubig. Wow! Ngayon lang ako nakakita ng pink na butiki. Ikaw ba, nakakita ka na ba ng pink na butiki? Kung nakakita na kayo ng kulay pink na butiki, na pantubig, na parang axolotl, comment down below niyo mga taropa. Ay, Ano pang hinihintay natin, Isabel? Tara na, handa ka na ba? Yep, let's go! Let's go! O ano pang hinihintay natin mga taropa? Simulan na natin to. Ang gagamitin pala natin is smooth quartz. Tapos yung haba niya ay 16 blocks. Ayan! Tapos eto na. Ganyan dapat yung itsura niyan mga taropa. Tapos, maglalagay naman tayo ng 9 blocks na pataas. Pero kung kasama yung baba, 10 blocks siya total. Ayan. Ito nga pala yung magiging mukha ng axolotl natin mga taropa, kaya malaking malaki talaga siya. Tapos ang gagawin natin dito, dudugtong na natin tong isa pang side para maging pantay na square na siya. Ay, rectangle pala ata ito mga taropa eh. Yan, connect lang natin ng pag ganito. Para maging square na o rectangle. Pero sa akin, rectangle ata ito eh. Kayo na bahala humusga. Comment down below mga taropa, square ba yun o rectangle? Ngayon na mayroon na tayo rectangle, pwede na natin disenyohan yung mga details niya katulad na itong kulay pink na parang pisngi niya dito. Tig-apat lang na pink concrete, tig-isang side. Ayan, ganyan dapat magiging itsura niya. Tapos kukuha naman tayo ng pink wool, tapos 4 ulit. Ganyan. Tapos sa kabilang side din mga taropa, tig-4 lang din. Napaka-basic na ito. Yan. Pagtapos dyan, kailangan na natin ng black concrete. Ganun lang din gagawin natin, tig-4. Ito pala magsisilbi para sa kanyang mga mata. O diba? Malapit na siya mabuo. Bali, ang gagawin na natin dito mga taropa, lalagyan ulit natin ng tig-4 na kulay pink concrete. Ganyan lang mga taropa, para pang design lang. Tapos, pupunuin na natin to ng kulay white na quartz, yung smooth quartz. Yan! Fifilapan lang natin to lahat, tsaka na natin lalagay yung bibig. Let's go! Tada! O, diba? Mukha na siyang axolotl kahit papano. Pero syempre, kailangan ng bibig. Hindi siya magmumukhang axolotl pag wala siyang bibig. Yan lang, butas lang tayo ng 4 sa gitna. Yan. O, diba? Tapos lagyan natin ng pink concrete. O, diba? Mukha na siyang axolotl kahit papano. At ayan na yung magsisilbing mukha. At dito naman tayo sa gilid ng mukha niya. Kukonektahin lang natin yung mata ng 2 blocks. Pagkatapos niya, lalagyan lang natin siya ng pink wool. Iso-surround lang natin. Ganito dapat yung magiging itsura niya mga taropa. At pagtapos yan, lalagyan din natin ng pink concrete. Dapat ganyan yung itsura niyan mga taropa. Tapos, lagyan natin ng pink wool sa taas ng pink concrete na yan. At para hindi na tayo malito, lagyan na rin natin to ng quartz natin. Yan. Hanggang dyan lang muna mga taropa. Pero mamaya pa yung baba niyan kasi hindi naman quartz yung baba niya. Yung baba na ito ay magsisilbing kulay pink din. Ganyan, kukonektahin lang natin ng pink wool. Siguro ganito kahaba. Yan. At pagtapos yan, papantayin din natin siya ng pink concrete. Yan. Pantayan lang natin yung pink wool na nasa taas niya. Katulad ng ganyan mga taropa. Dapat ganyan yung magiging itsura. O, diba? At ang susunod na natin dito ay yung quartz block na natin. Ito na yung parang pinakabalat niya, yung pinaka main color na axolotl. Yung smooth quartz block. O, diba? I-fill-upan lang natin yan. Bali, ayan na yung isang side ng ating axolotl. Pero baka sa kalahati pa lang tayo. Meron pa tayong idudugtong dyan. Bali, maglalagay ulit tayo ng pink concrete dito, mga taropa. Tig-4 ulit.
Pagkatapos nun, maglalagay ulit tayo ng pink wool. Parang padagdag lang ng padagdag. Ganyan. Bali, naglagay tayo ng 2 additional blocks na pahaba. Ganyan lang mga taropa. Bali, ganyan dapat yung itsura. Pero huwag kayong mag-alala kung nalilito kayo dito. Meron pa namang isang side. Kaya pwede nyo akong sabayan. Tapos, dito na yung pink concrete natin. Tataas natin to ng 4 blocks na pataas. At hindi lang yun. Lalagyan din natin ng pink wool na pang-apat. Tapos dito, quartz block na ulit. Ganyan. Bali, isipin nyo lang mga taropa, puro tiga-apat lang lagi natin dinadagdag. Bali, pag binilang nyo na isa-isa na ito mga taropa, dapat 14 yung total blocks, katulad ng ganyan. 14 lahat-lahat. 14 yung haba niya. O tara, sa kabila naman. Para pag nalilito kayo, pwede nyo akong sabayan dito sa kabila. O tara, bali 14 blocks ang haba na ito mga taropa. Ayan. Dapat pantay lang sila. Bali, yung baba ng axolotl na ito mga taropa ay 2 block ng pink concrete. Tapos yung sa taas ng mga taropa, yung pink wool. Pero yung huling 2 blocks niya ay pink concrete na katulad sa kabila. Makikita niyo naman. Dalawa ulit sila mga taropa. Papantayin lang talaga natin yung kabilang side. Ganyan. Tapos kulay black ng 2 dyan. Tapos pink concrete ulit dito sa pinakagitna. At sa taas nun, syempre pink wool. Katulad lang sa kabila yan mga taropa. Kayang-kaya niyo to gayahin. Tapos dito, pink concrete ulit. Tapos pink wool na 4. Tandaan nyo, pang-apat-apat lang yung mga blocks natin dito. Yan. Tapos pupunuin na natin to ng white concrete. Ay, quartz pala to. Tada! O, diba ganyan na yung gagawin natin? Dapat ganyan na yung itsura. Pantay dapat yung 2 sides. Nagmumukha na talaga siyang axolotl. Teka lang. Siyempre, pagkatapos niya mga taropa, yung ulo naman niya, yung parang noon niya. Fill-upan ulit natin to. Ano pang hinihintay natin? Let's go! Kalahati ng ulo niya mga taropa. Malapit na tayong matapos nito. Let's go! Bali dito nga pala sa parang batok niya, maglalagay tayo ng isa pang row ng quartz block natin. Ganyan lang mga taropa para simple. Yan! At eto pala dapat ang magiging itsura niya kahit papaano mga taropa. Eto, ikutin lang natin to. At pagkatapos niyan, pwede na natin simulan yung katawan. Maglalagay lang tayo ng 4 blocks na haba ng pink concrete. At pagkatapos niyan, sundan nyo lang ako dito, lalagay tayo ng pink wool naman. Papantayin lang natin yung ginagawa natin sa pink concrete na yan. Tali ganyan. Tapos ngayon, maglalagay tayo ng pink wool. Katulad ng ganyan, no? Tada! Ganyan lang dapat mga taropa. Isipin nyo na ang letter T pero tagilid. Tapos dudugtungin na natin ng pink wool ulit. Tiga-4 ulit mga taropa. Ganyan. Ganyan yung itsura niya dapat. Tiga-4 lang lagi kasi yung lagay natin ng mga blocks. Makikita nyo naman may pattern tayo. Ganyan lang dapat mga taropa. Dahil maglalagay ng mga pink wool na yan. Ganyan. Parang ganyan yung itsura niya mga taropa. Isipin nyo na lang na meron siyang patusok na patusok. Ganun. Ewan ko na kung paano i-explain to. Pero sundan nyo na lang. Maglalagay naman tayo ng pink concrete. Tapos pink wool ulit. Parang alternate lang sila mga taropa. Maglalagay lang tayo ng 4 na pink wool dito ulit. Tapos pink concrete ulit. Ganun lang yung pattern mga taropa. Tapos pink wool sa taas ng pink concrete na yan. Yan. Parang ganyan lang mga taropa. Sundan nyo lang At eto pala yung magiging itsura niya pag natapos natin yung halos kalahati ng katawan niya. May mga pattern kasi yan Bali, 2 spike na patusok, tas merong isang palubog, tas spike ulit. Ewan ko kung nagets niya yan. Pero tara, fill-upan na natin to ng white quartz.
O diba, dapat ganyan yung itsura niya mga taropa. At kung nahirapan kayo gayahin, huwag kayong mag-alala. Mayroon naman tayong kabilang side. Tara, samahan niyo ako gawin to na may kopya naman. Bali, ganito lang mga taropa. So, lalagay natin yung pink concrete natin. Yan, 4. Yan, 4 yung haba niya. Tapos, yung sa tabi ng pink concrete na yan, 6 na blocks naman na pink wool. Teka lang, lagay natin to para mas madali. Yan, bali 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayan mga taropa, basta 12 blocks lahat yan. Tapos maglalagay lang ulit tayo ng pink concrete. At alternate natin siyang pink wool. Tapos 6 ulit yan. Yan, lagay lang natin parang ganyan. Tig-3 naman yan. Ganyan yung pinakababang row niya mga taropa. Sunod naman natin yung pangalawang row. Katulad ng ganyan, halos puro pink wool kasi nasa pangalawang row na to. Titigil lang tayo pag nasa pink concrete na tayo na pinakapangalawa. Yan. Tapos lalagay natin 2 parang patusok niya. Ganyan no. At pagtapos niyan, pwede na natin siguro anin to. Ay, teka lang. Yung dulo pa pala. Yan. Bali, dapat ganyan. O, fill up pa na natin to ng quartz block natin. Let's go! Dali, ito na pala yung magiging resulta pag nagawa na natin yung dalawang side mga taropa. O, diba ganyan kalaki yung axolotl natin pero wala pa yung buntot. Huwag kayong mag-alala, malapit na tayo matapos dito. Ngayon na nagawa na natin yung dalawang side, gawin naman natin yung pinakalikod niya. Kumbaga yung puwet-puwet niya. O, sige, tara, simulan na natin. Bali, ayan o, pink concrete mga taropa. Bali, ang gagawin natin, idudugtong lang natin to ng patagilid naman. Yan, 2. Tapos, dito mga taropa, sa tabi ng concrete na to, 3 naman. Ayan yung pinakakauna-una nating 3 placement ng block. Kasi halos lahat, tigda-2 lang. Bali, ayan o, 2, 3, tapos 2 ulit. Gayahin nyo na lang mga taropa. Kayang-kaya nyo to eh. Comment down below nga pala kung nagawa nyo rin tong exact build na to. Ayan, lagay na natin tong mga white concrete natin. Ay, quartz pala to. Nalilito tuloy ako. Ayan, yan. Tapos lalagay lang tayo ng 2 block ng ating pink concrete. Bali, ganyan yung dapat maging itsura niya. Isang side na yan. Ganyan, no? Tara, gawin na natin yung kabilang side niya. Ganun lang din. Parang ganun din. Pero kabaligtaran naman. Kasi ibang side na siya. 2, tas 3. Ganyan. Tapos, ganyan no. Nakikita nyo naman kayang-kaya niya. Tapos pink concrete ulit tayo dito sa gilid. Yan. Pagkatapos yan, pink, pink wool. Tapos, pwede na natin fill upan ng quartz. Pero, meron tayong kailangan lagay dito na pink concrete ulit. Tapos dito, pwede na natin lagyan lahat ng quartz. Kasi wala naman ng design. Yan. O, diba? Tada! Dapat may space pala yan mga taropa sa gitna. Ay, fill upan lang natin to ng quartz block natin. Para tapos na. Yan. Makikita nyo dapat mga taropa, may 2 butas sa gitna. Diyan kasi natin lalagay yung buntot niya. Tara, ano pang iniintay natin? Kuha tayo ng terracotta na ganitong kulay, mga taropa. Tapos lagay natin dyan. Ayan. Ayan na yung simula ng buntot natin. Tapos, yung haba pala na ito, mga taropa, 26 yung haba. Kasama na yung nasa loob na yun na terracotta na yan. Ayan mga taropa, nakumpleto na natin yung ilalim ng buntot niya. Ngayon, gagawin na natin yung mga iba't ibang parte katulad ng tenga niya.
Bali, gagawin ko muna yung isang side mga taropa na ipa-fast forward ko. Tapos samahan niyo ako gawin yung isa pang side na sabay-sabay tayo. Ito kasi ipa-fast forward ko na saglit lang. Ine-measure ko pa kasi kung paano natin gagawin eh. Ayan, parang okay na yung tenga niya mga taropa. Tignan nga natin. Tara, samahan niyo naman ako. Gawin ko na yung kabilang side. Pero dito, dahan-dahan lang mga taropa. Hindi ko na ipa-fast forward. Bali, dalawang uri pala ng terracotta yung gagamitin natin dito. Isang dark, tas isang light. Uunahin natin yung dark. Tapos eto, sunod yung light. Yan, papatungin lang natin yung dark. Tsaka yung light mga taropa. Ganyan lang oh, parang gumagawa lang tayong hagdan. Tapos tatlong ganyan. Tapos, kukonektado natin na isa pa, which is yung dark terracotta naman na to, mga taropa. Yan, bali 4 yan dapat lahat. 4 na parang pataas. Tapos, gagawin naman natin yung pangatlong tenga niya. Ay, pangalawa pala. Magsisimula ulit tayo sa dark terracotta. Tapos, dudugtungin natin ang light. Tapos, papatungan natin ng dark. Tapos, kukonect lang natin yung light ulit. Tapos patong lang ulit. Parang gumagawa lang ng hagdan mga taropa. Ayan o. Sa unang tenga niya, 4. Tapos, sa pangalawang tenga, 3 naman yung parang pahagdan niya. Parehas din sa pangatlo. 3 lang din yung hagdanan niya. Parehas lang yung pangalawa, saka yung pangatlo. Kaya dark terracotta, tapos light. Tapos papatong natin yung dark ulit. Tapos, kukonect natin yung light terracotta. Tapos, ipapatong natin yung pinakauli na yung dark terracotta. Ayan! O, diba? Finish na yung ulo. Ganyan nakaganda yung axolotl natin, mga taropa. Lupit, no? At ngayon na nagawa na natin yung pinakaulo. Dito naman tayo sa katawan. Bali, para sa akin kasi gusto kong lagyan ng design yung axolotl natin. Kaya gagawin natin siya ng parang pink na stripes dito. Kukonek lang natin yung dulo sa pinakauna. Ganyan. Parang ganyan lang mga taropa. Basta kukonek-konek lang natin. Parehas din sa pagkakabilang side niyan. Ganyan lang mga taropa. Tara, gawin natin sa pangalawang side. Yan. Para may design siya. Para hindi siya mukhang namumutla. Dapat mayroon din design yan. Kaya ako linagyan ng stripes na ganyan para maganda yung itsura. O, diba? At pagkatapos niyan, pwede na natin fill up ng kulay puting quartz natin. O, ano pa nihintay natin? Let's go! O, diba? Pero syempre, meron pa rin tayong space sa gitna. Kasi meron yan parang yung buntot, konektado rin sa katawan niya. Eto yun, ganito lang gagawin natin mga taropa. Kukuha lang tayo ng terracotta ulit. Tada! Ganyan lang mga taropa. Diba? Parang ganyan, sabi ko sa inyo, konektado yung buntot sa katawan ng axolotl natin. At buntot na lang kulang. Ano pang hinihintay natin? Gawin na natin tong buntot. Let's go! Bali, ito pala yung magiging resulta ng buntot mga taropa. Gayahin nyo na lang. Tig-4 lang naman din yung mga yan. Basta alternate lang sila ng pink wool tsaka ng pink concrete. Pause nyo na lang yung video kung gusto nyo. Pero ang gagawin na natin ngayon ay yung mga kamay at paa niya. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! O tara! Bali, dito natin lalagay yung dark terracotta natin. Tapos, 4 lang lagi yung pattern natin kasi. Tapos, yung light terracotta naman din. Isipin nyo na lang mga taropa, parang hagdanan siya, tas 4 yung steps. Tapos, pagkatapos niyan, lalagay natin yung pink wool naman natin. At sa pinakauli, lalagay na natin yung quartz. Ayun kasi magsisilbing pinakakamay niya. Ganyan palait lang ng palait yung color. Tapos kukuha tayo ng dark terracotta natin. Tapos lalagay lang tayo ng 4. Ayan yung magsisilbing parang kamay niya. Lupit, no?
At syempre, pare-parehas lang yung gagawin natin sa iba't ibang kamay at paa niya. Pero dito naman, gagawin naman natin yung paa niya mga taropa. Parehas lang din. Dito tayo magsisimula sa parang pink wool. Tapos tiga-apat ulit. 4 na dark, 4 na white, tapos 4 na pink wool. At mahigit sa lahat, 4 na quartz. Kaya natin yan. Tapos, lalagyan na natin parang kamay. Tiga-4 lang din kada side. O, diba? Ganyan, o. Tapos, eto na yung itsura niya, mga taropa. Pag natapos na, nagawa na natin major axolotl statue natin. Ang kulang na lang ay yung bahay sa loob. Kasi parang nakukulangan ako. Pwedeng gawing bahay ito sa loob. Meron na siyang mga paa, may penga na siya. Tapos, may buntot at mukha na. Kulang na lang ang bahay. O, ano pang iniintay natin? Let's go! Bali, naglagay na pala ako ng bintana sa loob ng axolotl house natin. At inayos ko na rin yung sahig. Ginawa ko ng quartz. Ang gagawin na natin ngayon ay yung design. Tara! Ang bala ko kasi dito mga taropa, ilalagay tayo ng second floor. Pero, makikita natin yung nasa baba. Ang gagawin natin is slabs lang kailangan natin. Doon yung magiging bedroom natin, mga taropa. Ayan, parang ganyan, mga taropa. Tapos magkukuha tayong hagdanan. Kasi doon tayo aakyat. Naka-open lang yung hagdanan natin. Para mabilisan tayong pwedeng umakyat at bumaba. Ganyan, mga taropa. Dito magsisilbi yung hagdanan natin. Ito yung magiging bedroom natin sa taas. Diba? Tapos, dito siguro sa baba, pwede natin lagyan ng sala. At eto na pala yung naging bedroom natin, mga taropa. Dinesignan ko na. Ang susunod naman natin ay yung sala. At eto na pala yung na-build natin, mga taropa. At hindi lang yun, may bahay pa siya sa loob. Tingnan nyo naman, oh. Tapos may swimming pool pa. O, diba? Lupit! Nakapaglagay na tayo ng dining table natin, tas swimming pool, tas sala. Lahat kompleto na. Tingnan nyo naman, oh, may gaming room pa tayo. O, diba? Lupit! Let's go! Ngayon na natapos na natin yung axolotl build natin, mga taropa. Ano pang hinihintay natin? Tawagin na natin si Isabel. Tara! Ano, Isabel? Handa ka na ba? Yep. O, sige, magkita tayo dito. Sa gitna. O, tara, Asan ka Timoy, ba? let's go! Hindi ko muna papakita yung sa'yo. Sige. Pero nakikita ko yung akin. Parang maganda ata yung build mo, kahit di ko pa nakikita. O, ano, Isabel? Handa ka na ba pakita yung build mo? Yung build mo muna, Timoy. O, tara. Tignan mo muna yung build ko. Ay, Let's go. Handa na ako makita yung sa'yo, Timoy. huwag ka magugulat, ha? O, tara. Samahan mo na ako. O, diba? Laki niyan, o. Oh, ang ganda na kainggit. Teka lang, parang talo na ako. Ang ganda, ang laki talaga. Massive siya. Mega oxalate, ang ganda. O, diba? Malaki yan. O, tara, pasok tayo dito sa axolotl house natin. Papakita ko sa yung magandang interior niya. Nakakaingit naman, Timoy. Gusto ko ng ganitong bahay. Ang liit lang ang ginawa ko eh. Ano ba naman yun? O, tara, Isabel, pasukin na natin yung akin. Tingnan mo. Welcome to my axolotl house. O, diba? Ang ganda niya niyan. May sala, may bedroom, tas yung bedroom nasa taas. Tas mayroon pa maliit na sala sa loob ng bedroom, oh. Lupit! Wow! Ang ganda, Timoy. Sobrang ganda. Palit na lang tayo, bahay. Please. Ang ganda. Ingit ako. Parang ang ganda. Wala. Wow! Ang ganda dito. May sala pa. Panis ka, no? O, tignan mo naman yun nandyan. Siyempre, di mawawala ang computer setup natin. At hindi lang yun. Meron pa tayong swimming pool. At meron tayong dining area dito, Isabel. Tignan mo. Madaming upuan para sa maraming bisita. Ito pala yung gaming computer ko, mga taropa. Wow! Ang ganda. May swimming pool. Let's go! Whee! Swimming pool, bathtub. Ngayon na ako kita swimming pool sa loob ng bahay. Timoy, ang galing mo. O,
O, di ba? Sabi ko sa'yo, maganda yung ginawa ko eh. O, dito tayo magda-dining area, dito tayo kakain ng pangtanghalian. Tapos, pang umagahan, meron pa tayong fireplace dito para pag linalamig tayo. Kasi magde-December na. Pwede tayo magpainit dito. Wow, ang ganda talaga, Ate Moira. May bar pa dito. Tara, tignan mo na yung akin. Sa tingin ko, malulungkot ako dun eh. Kasi parang ang ganda masyado nito. O, sige. Doon na tayo sa build mo. Titignan ko yan ah. Tignan natin kung gaano kaganda yung sa'yo. Ang ganda talaga ng build natin, mga taropa. Tara, tignan natin kay Isabel. Let's go! Tara, Ate Moira, tignan mo yung akin. Ito lang oh, cute size, liit lang. Kasi pang Isabel size lang to. Pero mukha na mga axolotl, diba? Ang ganda mga taropa, pang Isabel size nga lang. Ang liit-liit oh. Kakasya ba tao dyan? Hala, pati yung mga kamay niya, ang cute. Ang lupit naman na ito, Isabel. Ang galing-galing mo. Sorry talaga, Timoy, ang liit. Teka lang, ano ba yung rate mo dito? Kayo ba mga viewers? Ano rate nyo? Comment nyo naman. Aba, may pasukan dito ha. Tignan nga natin kung ano yung itsura na ito sa loob. Isabel, tara. Tignan nga natin. Uy, aba, may kama. Lupit. Angas naman pala nito, Isabel, oh. Mayroon kang bed, may table ka pa. Aba, mayroon ka pang libro kung saan pwede ka mag-aaral. Teka lang, anong meron dito? Wow, may mga upuan ka. Teka, ano bang meron sa mga upuan na to? Wow, may cinema ka. May theater ka sa loob ng bahay. Ang angas naman nun. Ang ganda, kahit maliit yung bahay mo, Isabel, nagawan mo ng paraan para magkaroon ng mga iba't ibang magamit. Secret base ko to. Mayroon akong TV at watchroom. May cinema ako sa loob ng bahay ko. Tara, subukan nga natin umupo dito, mga taropa, parang liit nga. Pang Isabel size lang siya, kita nyo. Pero at least makakanood tayo yung TV, ang lupit. Angas talaga gumawa ni Isabel kahit maliit lang siya, no? Tara, Ate Moira, labas na tayo. Ayan, nakalabas na tayo mga taropa, pero tignan nyo, pagkukumpara nyo yung build namin, parang magkahawig sila, pero mas maliit na yung kay Isabel. Ang lupit talaga nilang gumawa ni Isabel, oh. Miniature lang, small lang. Pero ang galing mo, Isabel. Pero doon na siguro magtatapos sa ngayon. At ano nga pala yung rate nyo sa build ko at sa build ni Isabel? I-comment down below. Pero para sa akin, panalo si Isabel kasi ang galing niya. Ang dami na nasiksik na bagay sa loob ng maliit niyang bahay. At abangan nyo yung mga iba't ibang video namin patungkol sa build battle. Let's go!